Mga backyard, and welcome back dito sa ating YouTube channel. And for today's video, I'm going to show you yung ating gawin naman ngayong araw na ito ay mag-ferment tayo ng pagkain ng ating mga alaga para makatipid tayo sa kanilang mga pagkain. Ang gawin natin ay gawin natin ulit yung palagi na natin ginagawa dito, mag-ferment tayo ng kanilang pagkain ngayong umaga. So kung hindi pa kayo nakasubscribe mga ka-backyard, please subscribe sa aking YouTube channel, like and share na ating mga videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated sa ating next video. Mga ka-backyard, ito yung ating i-ferment, itong water lily, yan, na shreds na natin to, we already chop it. At ito yung haluan natin ulit ng darak at saka yung molasses, tapos i-store natin ng 7 days para mapakain natin ulit sa ating mga alaga. Kasi kapag puro-purong darak yung pinapakain natin at saka hinaluan natin ng mga kanin, medyo hindi tayo makatipid. Yung mixture natin, yan lang yan lang, hindi masyadong basa. Nagpapatulong tayo dito sa ating isang men na mag-mix nito. So make sure mga backyard na malinis itong ating lalagyan. Yan, pinugasan ko na to, kailangan malinis para hindi masira yung ating fermentation. Yan mga backyard, na ilagay na natin isang barrel lang. Kailangan pa natin magkulik ng maraming lilis. Ayan, so make sure mga backyard na huwag nyo masyadong punuin itong drum na to kasi aalsa pa to after 7 days, aalsa pa to. So yung ginawa natin, make sure na may sealed nyo ng maayos, may mai-press natin ng maayos itong linagay natin dito sa loob, and then linagyan ko pa ng sa taas, binuhusan ko ng tubig na may mix pa rin na molasses sa taas mga backyard, bago natin i-shield to. Mga backyard, tapos na shield na natin at we need to wait for 7 days, and today is Monday, and sa next Monday or Tuesday pwede na natin itong maipakain sa ating mga alaga. Maganda na yung kanyang pagka-ferment at ito ay tatagal naman mga backyard. Ito ay pwede sa ating mga alagang livestock, pati mga baboy pwede ito mga backyard, manok natin ipakain sa kanila. So tapos na naman yung isa, nagpakuha pa ako ng maraming nalilis, ayan, para madagdagan natin to kasi ilang araw lang to sa kanila tayo, marami yung ating mga alaga. Kaya mayroon na rin tayong bili tayo ulit ng tapioca, ferment natin ito. Then ayan, 30 kilos of tapioca at saka 7 kilos na darak yung ating ihalo. Tapos siyempre yung gamitin natin panghalo is yung molasses mga backyard. So haluin na natin to. Ito yung ating mixture mga backyard. Kinakain na natin. Kumain na yun sila pero gusto nilang kainin. Yan, para makatipid tayo. So kailangan natin ferment dito. Yan lang yung mixture natin.
Tapos ilagay na natin dyan sa sa barrel. Mga backyard, tapos na. Isang drum. Pero make sure mga backyard na kung gawin nyo to, hindi nyo pupunuin yung drum nyo. Lagyan nyo ng allowance at least sa mga 5 tangkal. Hindi 5 yan, 5 or 6 na daliri. Tapos yung ginagawa natin dito mga backyard, kasi aalsa pa to, kaya kailangan may allowance. Nasubukan ko kasi na pinuno-puno ko ito at talagang nung umalsa siya naano niya yung lead natin, talagang sumabog. Yan. So tapos yung ginagawa natin pa dito mga backyard, bago natin ito itakpan or i-seal natin ng maayos, dinalagyan ko ng binubuhusan ko ng dagdag na molasses sa taas. Ayan, so yun, pwede na natin i-seal to. Backyard, nakagawa tayo ng 2 drum, 3, isang maliit, ang ating tapioca fermented, or ganito tayo mag-ferment ng tapioca. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. God bless you.